Nestor, ano na yung update dito sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dyan sa Bulacan? Ay 29 na barangay sa Kalumpit ang apektado habang 9 na barangay naman sa bayan ng Balagtas ang totaling binaharin dahil nga sa sunod-sunod nga na naranasang pagbuhos ng ulan at sinabayan pa talaga ng high tide. At ito nga yung nagiging sitwasyon kaya nagkaroon ng state of calamity sa nasabing mga bayan. Kasalukuyang tumataas pa ang tubig baha sa mga bayan ng Kalumpit at Balagtas, Bulacan dahil marami na ang apektado ng baha at hindi na makapaghanap buhay ang maraming residente. Nagdeklara ng state of calamity ang mga alkalde ng naturang mga bayan. Sa ngayon, may mga relief box at tubig na natanggap ang mga nasa evacuation center. Gayunman, naghihintay pa ng ayuda ang mga residente na piniling manatili na lang sa kanilang mga bahay. Samantala, nasa 2,000 hektarya ng pananim na dapat sana ay aanihin pa ng mga magsasaka sa Bulacan, subalit bigla na itong dumapa at hindi na mapapakinabangan ng mga magsasaka dahil nga sa naranasang pagdubog sa tubig baha. Mga kulang-kulang 1 hektarya yung dumapa sa akin. Yung ano makakamta namin ngayon? Wala. Lugi. Lalapit kami sa DA para makamang sakaling makakuha kami ng pangbinhiman lang. Sana matulungan kami. Ang lugi na magsasaka, halos 90% ang pagkakasira ng palay. Sa halaga ng palay, lalo namang lugin-lugi. Kasi nga, ang palay mangingitim ay babad pa sa tubig. Kaya kawawa naman kami magsasaka ngayon. Paano kaya anong dapat hilingin namin sa gobyerno? Aga sa sitwasyon nga, hindi lang naman yung mga magsasaka yung apektado pero sa ngayon, as of 11 a.m. kanina, nakausap natin yung Office of the Civil Defense Region 3 kung saan ay nakapagtala na sila ng nasa 900 na barangay ang totally affected sa buong Central Luzon sa 7 probinsya. At ito ay umaabot ng nasa 438,000 na families na yung totally affected. Ang iba naman sa kanila ay mga nasa evacuation center ay nasa 8,000 families at 28,000 naman dito ang mga individual na nanggaling sa iba't ibang mga barangay sa 374 na barangay na apektado sa Central Luzon. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin nga itong pagbabantay ng Office of the Civil Defense, hindi lang sa mga bukirin, pati na sa mga palaisdaan at lalo na sa mga apektado ng pagbaha sa Central Luzon at lalo na dito sa lugar ng Bulacan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres.